Yung binabanggit yung mga, hindi ko sinasabing bayad tong sa dalawa, no? Generally, okay. Paano ba madedetect ng mga viewers, ng mga listeners, ng mga readers, kung ang isang interview mukhang may karga, mukhang bayad? Ang isang istorya o ang isang interview, alam mo, nung ako editor, nag-handle ako ng kopya, no? Isang tingin ko lang sa kopya, alam ko, hindi man nabayaran, hindi parehas, either hindi parehas dahil favored or disfavored yung subject. Dalawa yan no? Makikita mo naman ang hindi napaboran at napaboran Pagka nakakita ka ng isang istorya na yung mga sides, lahat ng sides istorya, wala ron. Iisa lang. At yung iisang sides istoryang yon nagpo-promote lang, nagtataguyod lang doon sa subject, magsususpecha ka. Ano naman yan no? Magsususpecha ka. Ang una mong itatanong doon sa iyong ang reporter o sino man yung storyteller, bakit ganito ang iyong istorya? Walang bakit masyadong pabor sa iyong subject? Yung nangyari kina Julius, nakita ko yung kapraso noon no? At nakita ko rin yung mga discussions tungkol doon. Pabor talaga. It was a celebration Actually it was more than a celebration than a scrutiny of a character. Yeah. Can they use as an excuse? Okay, ito. Itong specific interview na pinag-uusapan po natin. Can they use as an excuse or a justification that the format was lifestyle? Hindi pwedeng ekskusa yung lifestyle dahil nga isang tingin lang walang matututuhang tama ang mga manonood doon sa istoryang yun Sabi nga natin, ostentatious Sobra talaga Nakakalaki ng ulo di ba? Nakakalaki ng ulo yung kung makita mo yung ganong klaseng extravagance. Anong matutuhang tama ng tao doon? So, sabihin lifestyle yun, hindi iskusa yun. At kahit anong subject ng journalism, hindi tama yun. Tsaka ako rin ang tingin ko po rito sa trabaho natin, sa profession is that there's a moral in every story, that any issue, any controversy that a journalist talks about can be reduced to a bare principle or to a common set of values. So kung pag-uusapan natin yung rags to riches story, ano ba yung moral value, for instance, na pwede natin i-deduce dyan? Diba? Hard work, perseverance. Pero kung highly questionable yung naging ruta na tinahak ng isang individual para makuha ang ganyang yaman in such a quick fashion at napaka-extravagant ng display, unang-una red flag na agad yun, di ba? Dapat pinursu. At number 2 po, yung paraan ng pagtatanong. Di ba? May mga paraan ng pagtatanong para bang sige, magsalita ka lang. Para ni-roll out mo lang halos yung red carpet para mailabas yung kanyang saloobin, di ba? Tapos pangatlo po, no? Ito talaga napaka-specific. Makikita natin bakit yung t-shirt na suot nung Sara Diskaya nakalagay Ate Sara. Isa, Kuya Curly. Hindi ba may ano yun? Merong gusto ipahiwatig na yun, di ba? Baka in preparation for an upcoming electoral run, hindi ba? So yung mga ganon, di ba? Tumakbo na nga hindi ba? Kaya, at saka itong maliwanag siguro, yung political ambition nung subject, maliwanag hindi ba? So, ibig sabihin, ipinopromote mo ang isang
subject na may political ambition. No? Yun ang pinromote mo. At itong subject na ito, pumunta sa politika na nanggagaling sa pagiging contractor sa gobyerno. Ito lang, pag-tiyap-tiyapin mo lang yung lahat ng facts na yon, makikita mo na marami kang dapat itanong. Ang isang ang dapat itanong paano ka ba nagkaroon ng ganyang kalaking yaman sa napakadaling panahon? Diba? At ang dapat pang isusunod na tanong yon, at kung ikaw kontratista ka sa gobyerno, natural lang na pagsuspetsahan ka ng korupsyon. Alam mo kung bakit? Kasi ang korupsyon kultura Kaya kahit itanong mo yan, hindi ka malilibelo dyan Kasi kalakaran kultura no? At sinasabi mo, ikaw kontratista sa gobyerno. Kaya ka nakapagkamal ng ganyang kayamanan. Ang dapat itanong dun paano mo nagawa yan? Natural lang na pagsuspetsahan ka nga dahil ang kalakaran dyan, lagayan. Yun. Hindi masamang tanong yun. At walang masama doon. No? Pero kahit na medyo mild na pagtatanong tungkol doon. Yung akin, sharp yung aking tanong no? Kasi hindi ako nangingimi Dahil ang periodista hindi dapat nangingimi. You should ask the sharpest questions. Wala man lang ganun At saka kung wala sa personality, let's say, ng periodista, pasensya na sa mga viewers namin, no? Medyo makaluma po yung ginagamit namin termino. Periodista. Pero ako, nasanay din ako sa periodista no? Pero nga, kung hindi naman ganun ang style ng isang periodista, there's always a way to ask the sharp questions without unduly antagonizing, di ba? Or irresponsibly antagonizing the subject. Di ba? Maitatanong mo yan at maitatanong mo yun. Hindi mo kailangang pagsisigawan, di ba? Hindi mo kailangang bastusin. Kanya-kanyang estilo yan no? Ako kasi, Christian ako, between antagonizing and cornering, ako cornering Yes, Hindi yung huli. Yung corner ko. Nung walang pupuntahan, kundi sumagot sa tanong. Yun ang sa akin ganun At ang tingin ko, ganun, especially sa klase ng ating kultura at saka sa klase ng mga bisyo na nakikita natin sa ating mga taong gobyerno, hindi pwedeng yan. Hindi pwedeng tratuhin, sabi nga ng kid gloves. No? Hindi dapat yan. Dapat yan na diretsuhin.